Sige, open. Start na ko nga, tap lang. Magandang araw mga bata. Ayaw ko may inaantok ngayon ha? Handa na ba kayong matuto? Okay, handa na. So bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Ipikit ang mga mata at ilagay ang ating kamay sa dibdib o harap. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amang Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na ito. Salamat sa buhay, sa aming pamilya at sa pagkakataong matuto muli. Gabayan mo po kami sa aming aralin ngayon. Bigyan mo kami ng talino, sipag at kababaang loob upang maunawaan namin ang aming mga leksyon. Tulungan mo rin kami po ang aming guro na maging mabuting tagapagturo at huwaran sa aming lahat naway maging makabuluhan ang aming pag-aaral at magagamit namin ito sa paggawa ng kabutihan para sa aming kapwa at sa aming bayan. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Salamat mga bata. Ngayon, tingnan natin kung sino ang present sa klase. Tumingin sa kanan at kaliwa. Kung may kaklase na wala, itaas ang kamay. Kompleto. Napakahusay. Ngayon, alalahanin natin ang ating panuntunan sa silid-aralan. Ano nga ba ang unang panuntunan? Una, makinig ng mabuti. Ano ba ang pangalawa? Magpakita ng respeto sa isa't isa. Ang pangatlo, itaas ang kanang kamay kung mayroong katanungan. At panghuli o pang-apat ay iwasan ang pakikipagkwentuhan sa katabi kung ang guro ay nagsasalita. Kuha ba? Kuhang-kuha. Mahusay. Sundin natin yan habang tayo ay nag-aaral at makinig ng mabuti sa guro. Ngayon, may ipapanood ako sa inyo, mga bata. Habang pinapanood ninyo, alamin kung sino ang taong ipinapakita. Ang mga bayani ng Pilipinas. Makinig at tingnan ng mabuti ang video.
Pasensya na mga bata, pero yun ang mga bayani ng mga Pilipinas. May itatanong ako sa inyo. Ano ang naramdaman niyo habang pinapanood sila? Tama. Dapat tayong maging proud at masaya. At sino ang mga nakita ninyo sa video? Tama. Sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, at iba pang mga bayani. At ngayon, ano kaya ang ibig sabihin ng kasaysayan? Magaling! Dahil sila ay bahagi ng ating kasaysayan, pero ano nga ba ang ibig sabihin ng kasaysayan? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang kasaysayan ay isang tala ng mga pangyayari sa nakaraan. Dito natin malalaman ang pinagmulan ng ating lahi, kultura, at mga karanasang humubog sa pagkakailanlan ng bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan, ating nauunawaan ang mga dahilan at epekto ng mga pangyayari sa lipunan at kung paano ito nakakaapekto sa ating kasalukuyan. Ibig sabihin, ang kasaysayan ay kwento ng ating nakaraan. Ang kasaysayan ay hindi lamang tala ng nakaraang pangyayari, kundi isang buhay ng salaysay ng ating pagkatao bilang isang bansa. Sa bawat pahina nito ay nakasulat ang ating mga tagumpay at kabiguan, ang ating pakikibaka at pagbangon. Sa pag-aaral ng kasaysayan, natutunan nating pahalagan ang mga sakripisyo ng ating mga ninuno at nakikita natin kung paano nabuo ang ating pagkakailanlan bilang Pilipino. Kung hindi natin babalikan at uunawain ang ating kasaysayan, mawawala tayo sa landas ng ating kinabukasan. Sapagkat ang isang bayan na walang paggalang sa pinagmulan ay bayan ding walang direksyon sa hinaharap. Bakit kaya mahalaga ang pag-aralan ang kasaysayan? Bakit? Tama! Dahil nalalaman natin ang ating pinagmulan at natuto tayo sa nangyari noon. Ito, meron din kahulugan ng kasaysayan. Sabi dito, ang kasaysayan ay nagmula sa salitang salaysay, nangangahulugang kwento o paglalahad ng mga pangyayari. Ito rin ay tala ng makabuluhang pangyayari sa nakaraan na may malaking ambag sa pagkabuo ng isang bansa. Sabi dito, ayon sa ilang scholar, ang kasaysayan ay isang salaysay ng tao, sa tao, at para sa tao. Again, ayon sa ilang scholar, ang kasaysayan daw ay isang salaysay ng tao, sa tao, at para din sa tao. Tama. Dito, makikita natin ang kahalagahan ng kasaysayan. Sabi dito, ang kahalagahan ng kasaysayan ay nagbibigay kaalaman tungkol sa pinagmulan ng ating lahi at bansa. Nagiging batayan din ito ng mga desisyon sa kasalukuyan upang maiwasan ang mga pagkakamali ng ng mga nakaraan. Tama. At nagpapalalim daw ito ng pagmamahal. Siyempre, sa bayan at kultura, nagpapalalim ng pagmamahal sa bayan at kultura. Tama yan. Ito ay kahalagahan ng kasaysayan. At ito pa,
nagsisilbing tulay upang manuwaan ang ating pagkakailanlan bilang Pilipino. Tama, yan ang mga kalagahan ng kasaysayan sa atin. At ngayon, may apat na elemento ng kasaysayan. Sabay-sabay nating sabihin. Tao, lugar, panahon, at pangyayari. Tama. Tao, lugar, panahon, at pangyayari. Una, tao. Ano nga ba ito? Ang mga pangunahing tagapaganap ng mga pangyayari. Halimbawa, mga bayani, pinuno, at mga mamamayan tulad ni na Jose Rizal, Andres Bonifacio, at Emilio Aguinaldo. Tama, sila ang mga bayani na pinapakita kanina sa video. Tama. Sa lugar? Ito, pinapakita na, sino ito? Tama, si Jose Rizal. Tama. Pangalawa ay lugar. Ang pinangyarihan ng mga makasaysayang pangyayari. Ang halimbawa nito sa lugar ay Cavite, Intramuros, EDSA, at iba pang mga lugar. At ito ang halimbawa sa lugar sa apat na elemento ng kasaysayan. Ito ang Intramuros. Ang pangatlo ay panahon. Ito daw ay tumutukoy sa oras, petsa, o yugto ng kasaysayan kung kailan naganap ang pangyayari. Oras, petsa, o yugto ng kasaysayan kung kailan naganap ang pangyayari. Ang halimbawa nito ay panahon ng Espanyol, panahon ng Amerikano, at makikita din natin ang panahon ng Hapon. Tama. Ito naman ang halimbawa ng panahon. Ito ay panahon ng ano? Tama. Ito ay panahon ng Kastila. Ngayon, isa-isahin natin. May pang-apat pa pala. Nakalimutan ko. Ang pang-apat ay ang mismong naganap na mahalagang kaganapan sa kasaysayan. Ang halimbawa nito ay mga kaganapan o naganap sa kasaysayan. Ang halimbawa nito ay EDSA People Power Revolution at pagpapahayag ng kalayaan, at isa pa ay ang batas militar. Makikita natin dito sa halimbawa, ito ang EDSA People Power Revolution. Okay. Ngayon, sino ang makakabigay ng sariling halimbawa ng pangyayari ng Pilipinas? Sino? Tama, napakagaling. Ito ang mga gabay na tanong para sa ating leksyon ngayon. Bakit mahalaga ang pag-aralan ang kasaysayan? Bakit nga ba? Sino ang gustong sumagot sa tanong? Bakit mahalaga pag-aralan ang kasaysayan? Tama, mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan upang malaman natin kung saan tayo nanggaling at matutunan ang mga pangyayari noong nakaraan. Natutulungan din tayo nitong maunawaan ang ating pagkakailanlan bilang Pilipino. Pangalawa, ano ang maaaring mangyari kung walang nakasulat na
kasaysayan. Ano nga ba ang maaaring mangyari? Sino ang gustong sumagot? O ikaw? Tama! Kung walang nakasulat na kasaysayan, hindi natin malalaman ang mahalagang pangyayari at kabayanihan ng ating mga ninuno. Maaari rin nating makalimutan ang ating pinagmulan at mag-aral mula sa nakaraan. Ang pangatlo, paano makatutulong ang mga elemento ng kasaysayan sa pag-unawa ng ating pinagmulan? Paano nga ba? Sino ang gustong sumagot? O ikaw? Tumayo at sumagot. Tama! Nakakatulong ang mga elemento ng kasaysayan sa tao, lugar, panahon, at pangyayari. Dahil ipinapakita nila kung sino ang gumawa ng kasaysayan, saan at kailan ito naganap, at ano ang mga mahalagang kaganapan na humubog sa ating bansa. Tama, kung wala ito, hindi natin alam kung paano nakakatulong ang mga elemento ng kasaysayan sa pag-unawa ng ating pinagmulan, di ba? Tama. Ngayon, nakikita ko kayo ay natuto na at napunan ang iyong natutunan, may gagawin tayo. Handa na ba ang lahat? Sabihing handa na kung handa na ang lahat. Oo, nakikita kong handa na kayo. So, simulan na natin. Panuto. Babasahin ko. Bawat grupo ay maghanda para sa kanilang gagawin na aktibidad. Ipresenta ito sa harap ng klase. Pagkatapos, gumawa ng eksplanasyon, 2 hanggang 3 pangungusap kung bakit ninyo itong piniling gawin. Nakakaintindihan ba tayo? Balikan ko. Bawat grupo ay maghanda para sa kanilang gagawin na aktibidad. Ipresenta ito sa harap ng klase. Pagkatapos gumawa ng eksplanasyon, 2 hanggang 3 pangungusap kung bakit ninyo ito yung piniling gawin. Nakakaintindi? Okay. Sa pagsundayan, ito ang unang grupo. Ito ang gagawin ng unang grupo. Poster making activity. Iguhit sa Manila paper o bond paper ang mga pangunahing elemento ng kasaysayan. Tao, lugar, o panahon at pangyayari. Lagyan ng maikling haliwanag o label bawat bahagi ng poster. Ipakita sa pamamagitan ng larawan ang pagpapalaga sa ating kasaysayan at kultura. At ito naman ay para sa ikalawang grupo. Pagsulat ng tula o poem writing. Gumawa ng maikling tula, 4 o 6 na linya tungkol sa kahalagahan sa pag-aaral ng kasaysayan. Maaaring gamitin bilang inspirasyon ang diwa ng Kabkaban Festival, pagkakaisa, pagmamahal sa bayan at pag-alala sa pinagmulan. At ito naman ang pamantayan sa pagsusundayag. Pagmamalikhain at linaw ng mensahe, 20 points. Pagpapakita at pagpapalaga ng kasaysayan, 20 points. At maayos na presentasyon at kooperasyon ng grupo, 10 points. Maaari na kayong magsimula sa iyong gagawin. Mayroon kayong 5 minuto upang maghanda. Simulan na.
Magaling! Pangkat una, ganda ng drawing nyo. Pangkat dalawa, siguraduhin rima ang mga linya ng tula ninyo. Okay, 1 minuto na lang mga bata, tapusin na iyong mga output. Handa na ba? Handa na ba ang pangkat una? Tumayo at ipakita ang poster sa harap. Wow! May mga larawan ng mga bayani, mga lugar at mga pangyayari. Ibig sabihin, nauunawaan ninyo ang 4 na elemento ng kasaysayan. Palakpakan natin sila. Ngayon, pangkat dalawa naman. Pakinggan natin ang inyong tula. Ang ganda ng iyong tula. Puno ng pagmamahal sa bansa. Palakpakan din natin sila. Bravo! Ngayon, kumuha ng maliit na papel. Pumili ng isang na sasagot. Kiss, di bata, ikatabi. Ngayon, kumuha ng maliit na papel, pumili sa 3 tanong at sasagutin ninyo. Okay. Ito ang mga tanong. Pumili lamang ng isa. So, pagbabalik tanaw, unang tanong. 3 tanong ito ha. So, ito pa ang unang tanong. Bakit mahalaga ang ating pag-aralan at ipagmalaki ang kasaysayan? Pangalawa, paano mo maipakita sa iyong pamilya o paaralan ang iyong natutunan? Pangatlo, ano ang natutunan mo sa leksyon ngayon? Isulat ang iyong sagot sa 2 pangungusap lamang. Nakakaintindihan ba tayo? Okay, simulan na ang pagsagot ng mga tanong. Meron lang kayong 2 minuto para sagutin ito. Ang ganda ng mga sagot ninyo. Katulad ng Kabkaban Festival, pinapakita ninyo pagkakaisa at ipagmamalaki ng ating kultura. Pagtatasa o assessment. Ito ang panuto. Basahin at makinig na mabuti. Basahin mabuti ang bawat tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa papel. Ito ang Group A. Piliin ang tamang sagot. Ano ang ibig sabihin ng kasaysayan? A. Kwento ng hinaharap. B. Kwento ng nakaraan. C. Kwento ng mga hayop. Pangalawa, sino ang bumubuo ng kasaysayan? Mga hayop sa kagubatan, mga tao sa nakaraan, mga halaman sa paligid. 3. Ano-ano ang mga pangunahing elemento ng kasaysayan? A. Tao, lugar, pangyayari, panahon. B. Kulay, tunog, lasa, amoy. C. Gamit, pagkain, hayop, halaman. 4. Bakit mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan? A. Upang makalimutan ang nakaraan. B. Na mauunawaan ang ating pinagmulan. C. Upang mawala ang alaala. 5. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng tao bilang elemento ng kasaysayan? A. Mayon Volcano. B. Jose Rizal. C.
EDSA Solution. At ito naman ang set B. Tumutukoy kung tama o mali. Isulat sa sagutang papel ang T kung tama at M kung mali. Sa number 1, ang kasaysayan ay tungkol lamang sa mga bayani. Tama o mali? 2, ang panahon ay tumutukoy sa oras o petsa kung kailan naganap ang pangyayari. Tama o mali? 3, ang kasaysayan ay nagbibigay saysay sa ating pagkakailanlan bilang Pilipino. Tama o mali? 4, ang lugar ay hindi mahalaga sa pag-aaral ng kasaysayan. Ito ba ay tama o mali? Panghuli, ang mga pangyayari sa kasaysayan ay makakatulong upang maintindihan ang kasalukuyan. Tama ba ito o mali? Ito ang ating, ang pagtatasa o assessment natin. Next slide. Ang refleksyon natin sa ating diskusyon ngayon. Ang kasaysayan ay hindi lamang tala ng pangyayari, kundi buhay ng kwento ng pagkatao, ng ating pagkatao bilang Pilipino. Sa bawat larawan, bayani at pangyayari ng ating pag-aralan, natutunan natin kung gaano kahalaga ang pag-aalala sa ating pinagmulan at ang pagkakaisa ng bawat mamamayan sa kasalukuyan. Mga bata, sabay nating sabihin, ang kasaysayan at buhay nating kwento. Again, ang kasaysayan ay buhay nating kwento. Tama. Napakahusay. Tandaan, ang pag-aaral ng kasaysayan ay paraan ng paggalang sa ating pinagmulan. Again, tandaan, ang pag-aaral ng kasaysayan ay paraan ng paggalang sa ating pinagmulan. Maraming salamat sa inyong pakikilahok. Hanggang sa muli, paalam at magandang araw sa inyong lahat. At sa ating pagtatapos, manalangin muna tayo. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa mga aral na aming natutunan sa araw na ito. Salamat sa gabay, karunungan, at lakas na iyong pinagkaloob sa amin. Naway magamit namin ang aming natutunan upang maging mabuting mag-aaral at mamamayan. Patuloy niyo po kaming gabayan sa aming mga gawain sa araw-araw. Ingatan niyo rin po kami, ang aming mga guro, kaklase, at pamilya. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hanggang sa muli, paalam at magandang araw sa inyong lahat.